Thank you so much, Miss Lana. Sabay-sabay na pasasalamat ng mga bata na katatapos nilang bigyan ng fan teaching at counseling sa Big Hopes. Bye-bye po! Kumaway pang mga ito sa kanya habang may mga ngiti sa mga labi. Bye kids! Nakangiting paalam ni Lana sa mga to habang palabas ng malaking function hall ng foundation. You'll drink your medicines, okay? Be strong for your chemotherapies. Don't forget to pray. Every month ay ginagawa nila ng pagtitipon-tipon sa mga bata sa malaking function hall upang sabay-sabay ang mga itong maturuan niya at magabayan. Hindi na kailangan ni Lana ng kahit na anong kurso para sa pagka-counsel sa mga bata dahil sa laki ng iniwang experience sa kanya ng sakit na dati. She already know how the children feel and she can touch their hearts to never giving up on fighting for their life. Bago siya tuluyang makalabas ng hall, ay mga magulang pang humarang sa kanya at lubos-lubos ang mga pasasalamat. Isang oras pa siyang nanatili upang i-entertain din ang mga magulang ng bata na nandoon. Mabuti nang may ginagawa siya para hindi siya nalulungkot. Ngunit kontrolado niya ang mga trabaho at ang sariling oras para masiguro niyang hindi rin makakasama yon sa pagbubuntis niya. Alas 5 na ng hapon na makabalik sila na sa loob ng sariling opisina. Wala naman na siyang pipirmahan pang papeles kaya naman prente lang siyang umupo sa kanyang swivel chair. She picked up her phone and dialed Eugene's number. Hi Eugene! Masayang bati niya sa binata. Lana, glad you called. Kamusta ka na? Ang kanyang banayad na malalim na boses ay kumikiliti sa kanyang pandinig. She smiled. I'm alright. Napatingin si Lana sa maliit na kalendaryo sa lamesa niya. It's the second week of January already. You know, still waiting. Nakwento niya na kasi dito tungkol sa card na huling pinadala sa kanya ni Dylan. I understand. Tapos ka na ba sa trabaho mo? Yes, baka umuwi na ako maya-maya. Ikaw? I'm on my way to Tagaytay. May pangako ko kay Hart na pupuntahan ko siya ngayong araw. My daughter requested for a sleepover. Sabik na sabi nito, Hart still staying at the townhouse of her late grandmother in Tagaytay. Ang kwento lang sa kanya ni Eugene, may will na dapat itong sundin upang mapunta ditong full custody ng anak. Oh, that's fun. Bakit hindi mo sinabi kahapon? Gusto ko mabisita si Hart para naman makaalis ka outside Manila. Makahulog ang sabi nito. Any day now, baka bumalik na si Dylan, hindi ba? Napabuga si Lana ng hangin. Yeah, don't worry yourself too much, Lana. Kung sinabi niyang babalik siya, babalik siya. She bit her lower lip. Thanks, Eugene. I'm really happy na naging kaibigan kita, Aniya. O sige na, alam kong nasa biyahe ka. Drive safe. Ihalik mo ko kay Hart. I will. Mag-iingat ka rin. Just stay calm and positive. See you, Lana. Pagkatapos ng tawag ay nagpakawala ulit siya ng malalim na hininga. At saka tumayo, she fixed her things and left her office afterwards. Pagka-uwi niya yung mga kasambahay lang ang naabutan niya sa bahay. Wala na daw ang mga magulang at may inaasikaso na magkasama sa labas. Si Prince daw ay nasa kumpanya pa rin at kasama ng kanyang Lolo Rex. Nagbili na lang sila na sa isang kasambahay nang gusto niyang hapunan mamaya bago umakyat sa sariling kwarto. When she got inside her room, natigilan siya sa mga nakita sa loob. Napakaligid na mga basket na mga white, pink at red roses. Natakip niya mga kamay sa bibig habang unti-unting lumalapit sa mga bulaklak. Nanikip ang dibdib niya at nanuyo ang lalamunan. She started shaking and got teary-eyed. Only one man can do this. Alana. As he heard that voice, her heart stopped beating for a while. Ngunit nang bumalik ang pagtibok ay bumilis siya ng bumilis. Napalingon si Lana at ganun na lang pag-iyak ng makitang asawa. Very big with his overwhelming appearance and smiling. Na nakatayo sa bungad ng pintuan niya. Dylan. Pumasok siya sa loob ng kwarto niya at sinara ang pinto nang hindi naputol ang kanilang mga mata. I miss you, honey.
Mabilis siyang lumapit dito at malakas na dumapong palad niya sa pisngi ni Dylan. Hindi ito kumibo at tinanggap muli ang isa pang sampal niya. Dylan! Nanggigigil na singhal niya dito. Damn you for making me worry so much. At saka sunod-sunod na hinampas to sa dibdib. Alana, pinigilan siya ni Dylan sa mga kamay sa kahinapit sa bewang. Kinulong siya nito ng mahigpit sa mga bisig nito na tila wala siyang planong pakawalan. Bumigay na lang siya. I was so worried. I waited for you so long. Hagulol ni Lana na dito nang hindi na mapigilan ang kanyang damdamin. I'm sorry. I'm very sorry. Paulit-ulit ni Dylan na bulong na paus ang boses. Ipapaliwanag ko ang lahat. Binaon ni Lana ang mukha sa pagitan ng leeg at balikat nito. I miss you. Ang dami kong gustong sabihin. Ang dami kong mga tanong. I miss you more, honey. Sasagutin ko lahat ng tanong mo. I love you. Don't cry. Masuyo siyang hinalikan ni Dylan sa noo. I'm sorry. Suminghot-singhot siya at pagkuway bumulong. I'm pregnant. Nanulas na lang bigla sa mga labi ni Lana. Humigpit ang yakap ni Dylan sa kanya. I know, honey. I know. Lalo siyang napayakap dito at mas napaiyak. Hindi niya mapigilan ang mga luha sa tuloy-tuloy na pag-agos nun na tila nakikipag-unahan pa sa mabilis na pagtibok ng puso niya. Paano mo nalaman? Manghang tanong niya. Na magkasalubong ulit ang mga tingin nila'y nang hinang mga tuhod niya. He might fell it because he hastily scooped her up. Umupo to sa kama at kinandong siya nito. Nagtataka ako sa pagiging mainit ng umulo mo. At pagkamasungit ng unang 3 linggong umalis ako, I asked my cousins for some advice. Baka kasi may nagagawa akong mali sa'yo na hindi ko alam. Then Reynald told me that you're pregnant. Remember, he's the one who checked your pulse rate nang mahimatay ka sa dinner sa bahay namin. Tumango si Lana. Doon niya nalaman na buntis ka. Ang akala niya, alam din daw natin at gusto mo na daw siguro nating itago kaya hindi siya nagsalita. Hinuwakan siya ni Dylan sa pisngi. Did you know that time you're pregnant? Maraan sila nang umiling. Nalaman ko lang noong nakaalis mo pa lang. Bakit hindi mo kagad sinabi? May pagtatampo sa tono ni Dylan. I want to tell you personally, yung kaharap kita at hindi ka usap sa phone. I'm sorry. I'm sorry sa pagiging rude ko sa'yo. Paulit-ulit niyang sabi dito. Now I understand. He nodded. Please, huwag ka nang umiyak. Napalabi siya. Bakit hindi ka na tumawag ulit kung alam mo na palang buntis ako? Didn't you receive my voice message? Napabuntong hininga to. I lost my phone, honey. I'll explain everything later pero kailangan mo na muna kumalma. Please, Alana. Niyakap ulit siya ni Dylan ng mahigpit. Lalo siyang nangunyapit sa laeg nito. Ayaw naman na niyang umiyak ngunit hindi niya mapigilan ang emosyon. Napalunok siya at napapikit nang may maalala si isang tanong. Si Agatha, is she your first love? Naramdaman niya ang paghinto nito sandali. Tiningala niya ito at nagtatakang nakatingin ito sa kanya. Sa kanya galing ang necklace mo, Dylan. Siya mismo nagsabi. Now tell me, si Agatha bang first love na sinasabi mo? The girl you never pursued? Humugot to ng malalim na hininga. Yes, pag-amin naman ni Dylan. Talaga bang ako nang mahal mo? O dahil kamukha ko lang? Oh no, Alana. Don't even think of that. Mabilis siya nitong kinabig muli at masuyong hinalikan sa noo. Wag na wag mong iisipin yung issue na pagkakahawig ni Agatha. Don't ever doubt my love for you. Tandaan mo yan. Mariing bulong ni Dylan sa kanya. Marunong akong magmahal ng totoo, Alana. I can fool my heart from whom I really love. If it is Agatha, it's Agatha. But it's you, Alana. It's only you. Emosyonal na wika ni Dylan. Napasinghot si Lana. Why didn't you tell me na? Siya pala yun. He sighed and rested his forehead to hers. May plano kong sabihin. Pagbalik ko sana last December, I planned a lot of things for us and for our baby. I decided to confess a lot of things to you. At ang nangyari sa akin itong mga nakaraang linggo, mas nakapag-isip ako mabuti. Lumayo siya dito. She looked at him. About what? Sorry, Alana. Matiim ang mga tingin nito, dere-derecho sa mga mata niya. But you won't have your independence anymore. Aaminin na natin ang totoo sa lahat. I want you to be my wife in the real sense of it. Buong pa siyang sabi ni Dylan. Please, let me take care of you and our baby.
Kung gusto mo pa ring maranasan ng mga bagay na hindi mo naranasan noon, then let's experience it together. Napatunga nga lang sila na dito. Determinado to at alam niyang hindi niya na mababago ang pasya ni Dylan. Well, wala naman siyang planong baguhin yon dahil hindi mismo gusto niyang mangyari. Ngunit ano nga bang mangyari dito sa mga linggong nagdaan? Dylan, where were you really? What happened to you? Marahang tanong niya. Tagal siya nitong tinitigan, maya-may napapikitot na payuko. Medyo lumuwag ang mangyayakap nito. Dylan, he sighed and looked at her again. May konting ngiti sa mga labi nito. I got jailed. I was detained for weeks, Alana. Toledo, Cebu. More than a month ago, I'll sue those Sanova. Sabay hampas ng malakas ni Dylan sa kahoy na lamesa sa harap niya. Wala nga kasi kaming kinalaman tungkol sa pagsabog ng isang gabi. I was not even in the mining site for Pete's sake. I don't even know kung bakit may mga tao ng gabing iyon. Calm down, Dylan. Mahinahong sabi ng abogado niyang pinsang si Ramses. Dapat nasa bakasyon to ngayon sa ibang bansa, ngunit agad na umuwi ng Pilipinas nang kailanganin niya to. Para namang hindi kasanay sa gobyerno natin. Hanggang sa may masisisi, sisisihin nila. Nagkataon pang dating mining site ng Guevaras ang katabi na sumabog na minahan. Kayo ang malapit at sakto may ginagawa along the area, kaya sa inyong sisi. Huwag kang mag-alala, anak. Gagawin natin ang lahat para makalabas ka dito sa kulungan. Ani pa ng daddy niya na nasa Mindanao na last week upang umattend sa mga mahalagang meetings pero bumalik na Cebu nang malaman ang nangyari sa kanya. Napabuntong hininga ang ama. This is all my fault. Kung hindi naman ako nagpatulong sa iyo, ikaw mismo umasikaso tungkol sa mga equipments natin dito na ililipat sa Mindanao. Daddy, wala kang kasalanan. Pigil ni Dylan kaagad sa ama. Medyo kumalma na siya dahil sa nakikitang pagsisisi sa mukha ng ama. Gusto ko rin namang tumulong, lalo na ako pa ang COO ng kumpanya noong naitigil natin ang mining operations dito sa Visayas. Ngunit tumutulong na nga lang siya pang nakulong. Of course, it's not his father's fault kung bakit nasa kulungan siya ngayon. Wala na mag-aakalang sasabog ang katabing site ng dating minahan na abandonado na rin at nasa kami na ng gobyerno. Wala naman silang pinapakialaman ng mga mining sites. Nag-aayos lang sila ng mga high-end mining equipments nila na matagal nang hindi naasikaso. Magmula nang mapalitan siya sa pwesto. Nasa pinakamataas na marahil ng posisyon ng ama ni Dylan sa kumpanya at hindi na nito sakop ang ginagawa nila ngayon. Pero ganun talagang isang Guevara. Kahit siya man ang CEO pa lang siya noon, ng kumpanya ay madalas din siya mag-check ng mga operations. Kahit pa hindi naman na dapat niya ginagawa yon. Pero pinalaki siya ng ama kung gusto niya maging effective leader. Dapat malaman niyan totoong nangyayari sa mining sites kung saan kumikitang kumpanya nila. At kahit pa sa Anderson Monteverde na siya nagtatrabaho, tuloy lang ang pagtulong niya sa ama kapag kailangan nito. May isa siyang pinsan na totoong Guevara ang pumalit sa pwesto niya, ngunit ayaw nitong tumatapak sa mga minahan, kaya siya pa rin ang inaasahan ng ama sa ginagawa nila ngayon. Basta malinis ang konsensya ko. Wala akong kinalaman sa pagsabog. Ano bang klaseng utak meron ng mga pulis ngayon? Huwag kang maingay, may pulis sa likod mo. Kapag bigla kang binaril, tatawa lang ako. Nakangising biro ng pinsan. Tumalim ang tingin ni Dylan dito at nakuha pang tumawa at magbiro ng Hudyo. Just get me out of here. Kailangan makauwi ako sa Manila within this week dahil may usapan kami ni Alana. Kahit palagi siyang inaaway sa telepono ng asawa, magmula na umalis siya ay nasasabik pa rin siyang makasama to sa bakasyon na pinagpaplanuhan nila para sa kanilang dalawa lang. 2 days na ako hindi nakakatawag sa kanya. Baka nag-aalala na siya. Nakakulong na nga, babae pa rin ang nasa isip. Kung hindi mo kasi hinulog ang cellphone mo sa bangin, di sana nakatawag ka bago ka man lang makulong. Para namang sinadya kong mahulog ang cellphone ko sa bangin. 2 araw bago mangyaring maliit na pagsabog ay nasa mining site siya at kausap ang pinsang si Reynald. Ano sa tingin mong mali? Ano kayang kinakainis niya sa akin? Takang-takang tanong ni Dylan sa pinsan. Naglalakad siya palayo sa mining site para mas makasagap ng malakas na signal. Napahinto siya malapit sa gilid ng isang mababang bangin dahil mas luminaw ang boses doon na kausap. Wow, the great woman's man is worrying for his wife and taking all the blame. Panunukso pa nito habang mapang-asar na tumatawa. You're in deep shit, welcome to the club.
Napailing-iling na lang si Dylan at nilagay ang isang kamay sa bulsa. Matagal na niyang mahal si Lana, hindi niya alam kung bakit ayaw paniwalaan ng mga pinsan niya sa una. Ano ba kasi talaga, Reynald? Hindi naman mainis ng ganun si Alana nang walang dahilan. 3 weeks na siyang ganun. Lagi na lang kami nag-aaway. There must be something wrong about me or her. Come on, help me. What should I do? Helpless na tanong niya dahil hindi na talaga niya alam kung paano susuyuin ng asawa habang nasa malayo siya. He could not think straight whenever they have some unsettled issues. Umalis lang siya, ang hirap niyang spellingin ng asawa. Chill, pinsan. Epekto lang siguro yun ng hormones ni Lana. Buntis ang asawa mo. Buntis? Bulalas niya na kulang ang salitang gulat para sa reaksyon niya ng mga oras na yan. Anong buntis? My wife's pregnant? Hindi kaagad sumagot si Reynald sa kabilang linya. Para tuloy tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Dylan. Niloloko ba siya ng pinsan? O totoo talagang sinasabi nito? You don't know about it? Takang-takang tanong ni Reynald. Akala ko naman alam niyo ng mag-asawa at tinatago niyo lang muna sa amin. He can literally feel the term mixed emotions inside him. I didn't know about it. Paano mo nalaman? Remember when she fainted during the family dinner at your house? I checked her pulse and I knew right away that she's pregnant. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Nakuha pa nitong tumawa. Because I thought you two knew it all along and then you wanted to keep it for yourself first. Kaya hindi na lang ako nagsalita. Mahilig pa naman kayong magsekretong dalawa. Hindi na makasagot pa ulit si Dylan. He was momentarily stunned. Naniniwala siya kay Reynald dahil nakapag-practice nga ito sa med school at hindi naman siguro siya lolokohin ng pinsan. God, Alana's pregnant. Is he happy? Of course he is. Sobra pa sa sobra. They never expected their plan for a baby, but it's coming. Oh, he's going to be a father. Napangiti na lang si Dylan na hindi niya namamalayan. Alam kaya ni Alana ang tungkol sa kalagayan nito? Kung alam nito, bakit hindi na ito kaagad sinabi sa kanya? Or baka hindi rin alam ni Alana? Dylan? Dylan? Hello, pinsan. Ngayong buntis ng asawa, ano na bang kailangan nilang gawin? Hindi naman na pwedeng itago pa nila yon dahil darating ang mga buwan. And Lana's tummy will soon blows up. Kailangan niya makausap ang asawa. Kailangan itong magpa-check up at kaagad kung hindi pa nito alam. O tatanungin niya ito kung alam na ba nito at bakit tinago sa kanya. Ilang months ba bago malaman ang gender ng baby nila? Is it gonna be a boy or a girl? Wah, he won't mind from either of the two. Napalunok si Dylan at hindi niya namalayang nakatingin na pala siya sa kawalan habang malakas ang pagtibok ng puso. He's excited, isn't he? Oh damn, pwede bang magtatalon sa tuwa? Ano kayang magandang pangalan para sa Dylan? Dahil sa matinding pagkagulat ay napaigtad si Dylan at nabitawan ng cellphone niya. He muttered an unprintable curse over and over when his phone fell and slid down the cliff. At wala siyang nagawa para maisalba yon. He muttered to himself. Napatingala siya sa langit na unti-unti nang dumidilim. Kahit pa mababang bangin, hindi naman siya ganun katanga para pilitin pang kunin yon. You're a moron, Dylan Javier Anderson Guevara. Kastigo niya sa sarili at pilit na inaaninag kung hanggang saan ang nahulog ng cellphone niya. Ngunit hindi na niya matanaw yon. Kailangan niya makabili kagad ng bagot, hindi naman mahirap para sa kanya yon. Ang kaso nasa itaas sila ng bundok. Saan naman siya makakabili ng bagong cellphone at SIM mula doon? Nasipa niyang isang malaking bato at magkasalubong ang mga kilay na bumalik ng mining site. Paggabi na't pauwi niya ng mga tauhang nagkukumpirma sa mga makina nila na gumagana pa. Ngunit habang naglalakad pabalik ay unti-unting nawalang pagkagalit niya sa sariling katangahan at bumalik na naman sa isipan niyang pagbubuntis ni Lana. Sa lahat ng nahulugan ng cellphone sa bangin, siya ata todo ngiti habang pinapatigil ng pag-check ng makina sa mga tauhan. Sir, ayos naman ho ang mga excavators at dragliners. Pwedeng-pwede pa pong magamit. Kaunting langis at linis lang po. Ani ng isang tauhan na eksperto sa mga pag-examine ng makina. Napatango-tango siya. Madadala pa yan sa Mindanao kung ganun. Ipahanda mo ng mga papeles para dyan at pipirmahan ko na pagkatapos ng pag-check ulit bukas. Utos ni Dylan dito. Ano pa bang hindi natitignan?
mga drills at roof bolters na lang sir. Tukoy pa nito sa mga higanteng equipment nila. Sa ginagawa nilang iyon ay mahigit 10 tao lang naman ang nasa buong site. Alright, great job. Pauwin mo ng iba, padilim na't ang nasa lisensya natin ay hanggang alas 5 lang tayo dito. Bilin pa ni Dylan dito at saka mabilis na nagpaalam. Nagmamadali siyang sumakay sa kotse na sadyang pinagamit sa kanya ng ama para sa mga pag-akyat at pagbaba ng bundok. Mabilis siyang nagmaneho pababa ng bundok at naghanap ng pinakamalapit na mall sa probinsyang yun ng Cebu. Paikot-ikot na siya, ngunit wala namang nakita. Isip na siya ng isip ng paraan kung paano makakontak si Lana. At dito na po nagtatapos ang ika-21 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.